Isa pong magandang araw, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudatur Jesus Christus. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po'y araw ng linggo ng Panginoon. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, All for the Gospel, na kura paroko po ng Our Lady of Sorrows, 2130 FB Harrison, lungsod ng Pasay. Ito po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng distrito ng Pasay sa ilalim po ng Archdiocese of Manila. Ito rin po ang kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul sa Mission Area ng Pilipinas at Macau at sentro ng debosyon at panata tuwing Martes sa Mater Dolorosa de la Pieta. Ang paggunita po natin sa ika-6 sa 7 hapis ng Mahal na Ina, na kung saan ay kanya pong kinalong ng buong pagmamahal ang namatay na Panginoong Hesus, nag-alay ng buhay para po sa atin. Kumusta na po kayo? Bago po tayo magsimula sa anupaman, inaanyayahan ko kayo na atin pong italaga ang ating sarili sa Divine Mercy. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father of mercies, in the name of your Son, Jesus Christ, the King of mercy, and through the powerful intercession of the Immaculate and Sorrowful Heart of Mary, of Saint Therese, and of all the saints, I ask you to pour upon me all your merciful love, rejected by others, that I may console you even in my darkness. Amen. Ang ating pong gospel reading for this Sunday, ito po ang 30th Sunday of Ordinary Time, ay Mark 10:46 to 52. Nako, ibig po sabihin nito'y 4 na linggo na lang at mag-aadbyento na naman tayo. Anyway, ito pong gospel natin, nagtutuloy-tuloy po ang ating pagsubaybay sa salaysay ni San Marco tungkol sa dahan-dahan, subalit determinado na paglalakbay ng Panginoon for the last time sa banal na lungsod ng Jerusalem, upang doon ay kanya pong gampanan ang kanyang pagpapakasakit at krus para po sa atin. Dumaan ang Panginoon sa Jericho. Alam niyo po ang Jericho, ang pangalang Jericho, Jericho. Ang ibig po sabihin niyan ay sweet smell. Ayan, matamis na amoy. Sapagkat dahil po sa napakagandang klima at napakagandang uri ng lupa dito sa Jericho, dito nagkakaroon po sila ng ani ng mga masasarap na prutas at mga gulay. Kasama po rito yung tinatawag natin na medjool dates. Medjool dates. MEDJOOL. Medjool dates. Ito po yung pinaka malinamnam sa mga uri ng dates, no? Anyway, dito po sa kwento na ating mababasa sa Ebanghelyo ngayon, we are reminded of another story na naganap din dito sa Jericho around this time, na isinulat naman ng Ebanghelyo ni San Lucas
Luke chapter 19 verse 1 to 10. Ito po yung engkwentro ng Panginoon sa isang tax collector. In fact, the chief tax collector na si Zaccheo. Kung ipapararel po natin ang kwento ni Zaccheo sa Luke 19 at ito naman ang kwento ni Bartimeo na siyang ebanghelyo sa araw na ito, we note certain striking parallels. Una, ang dalawang istoryang ito ay naganap habang ang Panginoon ay dumadaan sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at siya po ay sinasamahan ng mga tao. At ang mga tao, they prevented Zacchaeus from seeing the Lord. Kaya umakyat si Zacchaeus sa taas ng isang puno ng sikamora. Dito rin, kay Bartimeus, siya po ay pinapatahimik ng mga tao. Tumahimik ka. Hindi ka makikita. Hindi ka maririnig. Makikita po natin dito yung harshness, yung karahasan, at yung pagiging judgmental ng tao. No? Yun po una. Pangalawa, itong si Zacchaeus suffered from pagiging unano. Oh, naku, hindi daw politically correct yun. Siya ay short in stature. Ayan. Si Zacchaeus ay short in stature. Samantalang si Bartimeus naman, handicap dahil po sa wala siyang kakayahang makakita. Tignan po natin. Si Zacchaeus, ang pangalan po niya, Zacchaeus sa wikang Griego, ibig po sabihin to be pure, to be innocent. Pero he was suffering from moral issues dahil nga po sa kanyang trabaho at lifestyle bilang chief tax collector ng mayamang syudad ng Jericho. Ito namang si Bartimeus, anak ni Timaeus. Ang ibig sabihin pala ng Timaeus ay to honor, parangalan. Pero paano mo pararangalan ang isang bulag na ay pulubi pa, nanlilimos? So, sa parehong okasyon, si Bartimeo at Zaccheo ay mga marginalized ng lipunan. Pangatlo, ang Panginoong Hesus tumingin paitaas ng puno ng sikamora at kanya pong inanyayahan si Zaccheo na bumaba at ang Panginoon ay tumuloy sa bahay ni Zaccheo. Dito naman po sa ating ebanghelyo sa araw na ito, huminto ang Panginoon, narinig niya si Bartimeo sa gitna ng makapal na mga tao, napunan niya ang lakas at ang courage, tapang ni Bartimeo sa gitna ng mga tao, pinatawag niya si Bartimeo. Call him, sabi ng Panginoon. And then pang-apat, mga kapatid, ang enkwentro ni Jesus at ni Zaccheo nagdulot ng kaligtasan at pagbabagong buhay kay Zaccheo. Zacchaeus decided to return 1/2 ng kanyang possession sa mga mahihirap at yung mga nadispalkon niya, 4 na beses niyang ibabalik ang nadispalkong pera. Kay Bartimeo naman, ibinalik ang kanyang kakayahang makakita, lumakas ang kanyang pananampalataya, at naging tagasunod siya ng Panginoong Hesus. Napaka-striking po nung parallel
ni Zacchaeus at ni Bartimeus parehong na-enkwentro ni Jesus sa siyudad ng Jericho. Ang siyudad ng matamis na amoy. Ganda, no? Now, ano ang realizations po natin dito? Ilang mga bagay. Let me underline 4 na points. Unang-una po, sa ating kwento ngayon, pinapakita na ang pakikipagtagpo natin sa pananampalataya, faith encounters kung tawagin sa Ingles, mga Jesus moments, ang mga ito po'y nagaganap hindi lang po sa panalangin, kung hindi sa ating araw-araw na paglalakad sa buhay, maaring dumaan ang grasya at presensya ng Panginoong Hesus. Kaya kailangan po maging mulat, maging bukas tayo, and keep trying. Sabi nga po ni Saint Therese, keep trying. Ito ang pananampalataya. You keep trying. Kahit na kung minsan ikaw ay pinuput down ng iba. Okay? Pangalawa, ang kwento po ay nagpapakita rin sa atin sa pananaw ng Diyos. Na ang pananaw ng Diyos is always a lens of mercy. Ang mga tao put down. Ang mga tao nagiging judgmental, mahilig magkomentaryo. Pero ang Panginoong Hesus, ang Diyos, pagkatiwalaan po natin na ang Diyos ay higit kanino man, higit sa lahat man. Hindi po naglalagay ng boundary ang Diyos. Ang mga tao ang naglalagay ng balakid at naglalagay ng boundary. Mga tao. Hindi ang Diyos. Kaya, the lens of mercy in God. Yan. Pangatlo, mga kapatid, sa atin pong storya ngayon, pinapakita na ang tunay na faith encounter kay Lord is always transformative, not only touching. Hindi lang po emotional, touching. No, it is not only touching but transformative. Ito ang marka ng isang tunay na Jesus encounter. Miraculous. And the greatest miracle is the person in us. Tulad ni Zacchaeus, tulad ni Bartimeus, tayo po'y hindi tapat. Off-target tayo palagi sa ating calling at sa ating sarili. Sa pamagitan ng tunay na enkwentro sa biyaya, sa awa ng Diyos, we come to target and we come to peace with God and to peace with ourselves. Pang-apat, isa pong napakagandang tanong ang ipinukol ng Panginoong Hesus kay Bartimeo sa ating pong kwento. What do you want me to do for you? Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Mga kapatid, an act of faith is an openness of mind and heart. Candid openness of mind and heart. Childlike trust in God. Sana po nakapagbigay ng alab, nakapagbigay ng liwanag, ng init ng umaga. Itong atin pong gospel for today, pagkagising sa umaga, paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong timeline, sa timeline po ng kaibigan, sa timeline ng parokya, at sa timeline po ng inyong mga faith-based communities. Ipakilala po natin ang ating 3 platform for evangelization: YouTube,
Domi Guzman. Facebook, pagkagising sa umaga. Viber, ang ating pong Viber group, pagkagising sa umaga. Now, allow me to greet and to bless. Ito naman pong ating pong mga kaibigan, mga kaparokya na nanggagaling po sa Marian at Marriage and Family Life Groups. Unang-una po siyempre ang Cenacle Group ng Tita Leti Siquia, Evelyn Del Rosario, Amelita Dairit Guevara, Lisa Celis at Virgie Barbers. Ayan. Gayon din po, binabati natin ang kabuuan ng Marriage Encounter Foundation of the Philippines, MEFP, sa pamagitan po ng President Copol, Tito Robert, Tita Tinet Aventahado, at ang buong MEFP Board of Directors, kasama na po ang MEFP Academy. Pagbati rin po sa Holy Family, Marriage Encounter Community, Glenn Marlin Sinaon, Malu Jojo Punsal, Tata Dong Salbanya, Edna Gary Salmingo, Pong Nops Barroso, Apple at Chris Simbula Newson, at gayon din po si Dong at Babette Bayarkal, Kawi RJ Kiambao, Don Claire Aribe, Webster Gemma Morillo, Yusen Olive Espinosa, Archie Kiara Magsumbol, RP Jackie Velasco, at ang eternal member ng Holy Family ME Community, Bishop Paul Hausian, SBD, ng Bangged Abra. Pagbati rin po kina Doktor at Doktora Mario at Flor de Lisa Adraneda, ang kanilang family, ang buong MEFP East Cluster, at ang Ina ng Diyos Marriage Encounter Community. Gayon din po, greetings and blessings kay Carmelo at Nerissa Francia. Special prayers po kina Bibian, Jojo at Roby, kay Cecil Tuason Clemente and the whole family. Healing prayers for Seperina de Guia, Albert Yap at Tita Kuring Villasol. Kumusta po kayo? No? Pagbati rin po sa St. Joseph the Worker Prayer Group sa ilalim po ng Heart of Jesus and Mary. Sina Rolly Vicky Enesio, Jo Hil Salvador, Joanne Briggs Escanio, Angie Ipe Inocencio, Arlene at Henry Teneprancia, Roque at Beloy Tatlong Hari, Boli at Lani Gabino, Roel at Rochelle San Vicente, Jim at Joy Rico Hermoso, Alma Gonzalez and family, and special greetings po sa Rojas Lara family ni na Kuya Dong, Ate Joy, si Lia at si Julio Carlo. Gayon din po, blessings and greetings sa lahat po ng bumubuo ng Jugro Transport at ng Synergy 100 Corporation. Pagbati rin po at pagpapala sa mga members ng Mater Dei Marriage Encounter Community, sina Ding Susan Mayor, Abet Koy Pangkog, Edgar at Lulu Aitona, Pris Vicky Contreras, Omar, Rose Mayo, Ben Leti Bernardo, Rock Chris Bulacan, Miriam Santos, Cyrel at Benigno Jimenez, Fe Gubalya and children, Demet Rose Araniego, Romel at Josie Asierto, Leonie at Rodora Bohol, Romy Remy Lagman at Hope Ochi Galang. Ngayon po ay ating italaga ang maghapon to spend the day well. Dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin.
Sanctify my thoughts, affections, words, actions, that I may please you, Jesus and Mary, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alleluia!